Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. VP Sara, nagpalipas ng gabi sa Kamara, binisita ang Chief of Staff nito na si Attorney Zulaika Lopez. Dating DILG Secretary Benhur Abalos, nag-file ng counter affidavit sa inihaing reklamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, namumuro na naman sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 7 patay sa engkwentro ng militar at NPA sa Candoni Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, nakuha ang kauna-unahang panalo kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At sa Showbiz Spotted, Bea Alonzo, inaming hardest year ng kanyang buhay ang taong 2024. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang senior citizen kasama ang minor de edad nitong apo matapos matrap sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Quezon City kagabi. Ang mga biktima sinubukan pa raw apulahin ng sunog bago sila tuluyang matupok ng apoy. Narito ang report ni Val Gonzalez. Kalunos-lunos ang kamatayang sinapit ng senior citizen na lolo at minor de edad nitong apo matapos na matrap sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Tagumpay Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Nangyaring insidente bago maggabi kagabi at naapula matapos ang mahigit 2 oras. Sabi ni Lola Cristina Macapagal, ang asawa ng namatay na si Lolo Ernesto Macapagal, hindi na nagawa pang makalabas ng mister at 17 anyos na apo dahil tinangkapan nilang mag-apula ng nasusunog nilang bahay. Maghahating gabi na kagabi ng matagpuan sa kusina ang senior citizen, habang sa sala naman ang dalagita na may hawak pang batya na gamit sa pagsaboy ng tubig. Sa harapan ng kanilang bahay nagsimula ang sunog. Naging pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero dahil maliliit ang mga kanto sa lugar at tao lamang ang kayang magkasya sa daanan. Umaapila ngayon ng tulong sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno si Lola Cristina dahil sa bukod sa pagpapalibing ay wala na rin silang bahay pang matitirhan. Sa inisyal na report ng Barangay Gulod, aabot sa 26 na mga bahay ang natupok na tirahan ng 26 na pamilya na may mahigit 100 individual ang naapektuhan ng sunog. Inaalampay ngayon ng Bureau of Fire Protection kung anong pinagmulan ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, hindi pinayagan ni House Secretary General Reginald Velasco ang hiling ni Vice President Sara Duterte na samahan nito ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa loob ng detention facility ng Kamara. Paliwanag ni Veloso, kamag-anak lamang ng detainee ang maaaring payagan na sumama rito sa loob ng pasilidad. Magbabalita si Milky Regonan. Igukonsulta ng House Secretary General sa House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua kung papayagan na manatili sa Kamara hanggang sa Lunes si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng 2x2, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na dumating alas 8 kagabi sa Kamara si VP Sara para dalawin ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Nang matapos ang pag-uusap, sinabi ni Velasco, nagpunta
pumunta si VP Sara sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte at doon natulog. Kinumpirma ni Velasco na nag-request si VP Sara na samahan sa loob ng kanyang detention facility si Lopez pero hindi ito pinayagan ng House Secretary General. Paliwanag ni Velasco, ang kamag-anak lamang ang pwedeng payagan na samahan ang nakadetain na resource person gaya ng pagpayag nila noon sa request ni dating PCSO Chairperson Ruina Garma na makasama ang kanyang anak na babae. Sa planoan niya ng pangalawang Pangulo, mananatili siya sa Kamara hanggang Lunes kung saan matatapos naman ang contempt order laban kay Lopez at muli siyang ihaharap sa hearing ng komite. Narito si House Secretary General Reginald Velasco sa pareham ng 2x2. Paano ho kung gustong mag-stay ni VP hanggang sa Monday na dyan sa Kongreso? Sa Batasan Complex? Ayan po ay pag-uusapan ng Committee on Good Government kung ano po ang magiging policy dyan, kung if the Vice President will decide to stay there until such time that the contempt against the attorney, Tony Lopez, will be lifted. Nakalagay kasi sa contempt order hanggang Monday po. Samantala sa Lunes, magre-resume ang hearing ng komite at didesisyonan kung papalayain na si Atty. Lopez. Ito ay kung matutupad naman ang kondisyon ng ilang kongresista na padaluhin sa hearing ang 4 na opisyal ng OVP na nauna ng pinatawan ng contempt. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagsampa na ng kanyang counter-affidavit si dating Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kasunod ng pinaniniwalaang overkill na police operations sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy. Pakinggan natin ang ulat ni Boy Gonzales. Naghain ng counter affidavit sa Department of Justice si dating DILG Secretary Benhur Abalos Jr. kaugnay sa reklamong 2 bilang ng malicious mischief na isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang reklamo ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ Church Properties laban kay Abalos ay kaugnay sa naging operasyon ng mga pulis sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon kay Abalos, bahagi ito ng kanilang trabaho nung siya pa ay DILG chief at kung hindi nila ginawa, ang dapat nilang gawin ay hanggang ngayon ay hindi pa naaresto si Kibuloy. Nanindigan ng dating hepe ng DILG na tama ang ginawa nila at ni PNP Chief Romel Francisco Marbil kung kaya't naaresto ang puganting si Kibuloy. Kabilang si dating Pangulong Duterte sa mga nagsampa ng kaso laban kay Abalos at ilang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring police operation sa compound ng KOJC sa Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, pinagbigyan ng korte ang panibagong medical furlough para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan live ni Edniel Parosa. Edniel. Well, pinayagan ng korte ang hirit ng ni Pastor Apollo Kibuloy para mailagay siya sa panibagong medical furlough. Ayon kay Attorney Israelito Torion, abogado ng akusado sa qualified trafficking, nagkaroon kasi ng infeksyon sa panga ang religious leader dahil sa dinaan ng dental operations. Matapos ang pagdinig ngayong araw, kinatigan ng Pasig RTC Branch 159 ang hiling ng pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na muling maipadala sa Philippine Heart Center simula bukas Nobyembre 23 hanggang sa araw ng Miyerkules, November 27. Pakinggan natin si Attorney Torion. Doon na kasi yung mga test na ginawa. May dental complications kasi si Pastor, so it has to be undertaken there. So meaning to say, yung mga... And other tests also have to be conducted. May pulmonary test, meron kayong 3 test gagawin eh. So doon na kasi nag-start, so doon na. So crucial sir na may records na siya before? Yes. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jill Fajardo, na maayos na ang kalagayan ni Kibuloy makaraang ma-hospital dahil sa irregular heartbeat.
Naibalik sa PNP Custodial Center ang pastor nitong November 16 matapos naunang medical furlough sa parehong pagamutan. Pero sa hiwalay na ambush interview kanina, tiniyak naman ng persekusyon na kanila pa rin inirerespeto ang hatol ng hukuman. Pakinggan natin si Atty. Olivia Torrevillas. Factual dun sa request ng akusado, confirmed that the court already issued an order. But we respect the court. All the doctors were invited, were asked by the court, so we respect the order. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Barroso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Pasig RTC, maraming salamat Edniel Parosa. Dumipensa naman si National Irrigation Administrator Eduardo Guillen kaugnay sa mga alegasyon ng isang senador sa mga di umano'y unfinished at inactive projects ng kanilang ahensya. Paliwanag pa ni Guillen, noong nakaraang taon pa raw nakuha ang mga larawan ng sinasabing ebidensyang ipinupukol sa kanila. Ang mga detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Dumepensa ang National Irrigation Authority sa pagbatikos ni Senator Raffy Tulfo sa paggastos ng pondo ng ahensya. Kaugnay ito ng ilang bilyong halaga ng mga proyekto ng NIA na hindi pa umano natatapos hanggang sa ngayon. Sa naging budget deliberation noon ng Senado, ipinakita ni Tulfo ang mga larawan na hindi pa tapos at nakatiwangwang lamang ang mga dam, partikular na ang Balog-Balog Multipurpose Phase 2 sa San Jose Tarlac at ang Bulos Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan. Ang mga naturang larawan ay kuha mismo ng tauhan ni Tulfo noong November 7, 2024. Pero depensa naman ni NIA Administrator Eduardo Guillen, noong nakaraong taon pa ang larawang ipinakita ni Tulfo. Ayon kay Guillen, hindi totoong unfinished at inactive ang mga proyektong ito, partikular na ang Bulo Dam na kasalukuyan ng operational at napakikinabangan ng mga magsasaka. Ito po ay nagpapatubig ng around 400 hectares po at ang nakikinabang ng mga farmers natin dyan sa ngayon ay mahigit mga 300. So nakakadalawang cropping pa nga po sila dyan sa isang taon. Bukod dito, ipaniliwanag din ni Guillen na lahat ng budget ng NIA ay nasa ilalim ng maintenance and other operating expenses dahil nasa ilalim ito ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC. Kaugnay nito, hinimok ni Guillen ang Senado kasama ang DPWH na puntahan mismo ang mga naturang dam at magsagawa ng inspeksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news naman sa mga motorista. Matapos ang halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro ang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 70 centavos hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 70 centavos hanggang piso naman sa diesel. Posible namang maglaro sa 60 centavos hanggang 70 centavos ang increase sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE, itinulak ito ng tumitinding geopolitical tension sa Russia na posibleng makaapekto o sa mas mababang oil production. Sa mundo ng basketball, gumawa ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas matapos nitong talunin sa kauna-unahang pagkakataon ang New Zealand sa kanilang naging laban kagabi sa Mall of Asia Arena. Pinangunahan ni Justin Brownlee at Kai Sotto ang Nationals para masurvive ang diktikang laban kontra sa Tall Blacks. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Patuloy ang magandang karera ng Gilas Pilipinas para makuha ang tiket sa 2025 FIBA Asia Cup na nakatakdang ganapin sa Saudi Arabia. Gumawa kasi ito ng kasaysayan matapos matalo ang New Zealand sa kauna-unahang pagkakataon. Sa naging tapatan ng dalawang kupunan kagabi sa Mall of Asia Arena para sa FIBA Asia Cup qualifiers, pinangunahan ni naturalized player Justin Brownlee ang Nationals para makuha ang close 93-89 final score. Nakapagtala ito ng double-double 26 points, 11 rebounds, and 4 assists. Habang nagpakitang gilas din sa loob ng court, ang big man na si Kai Sotto, also delivering another double-double with 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals, and 2 blocks. Incredibly physical. I think that was the number one thing we had to battle through.
credit to Kai and Jumar battling through. Their bigs were really physical with us. And of course, Justin, they were physical with Justin. They rotated 2, almost 3 guys on him and just banged him all game long. So to overcome that and find a way to win was really special. Again, especially because of our home court, our home crowd, and the people watching. I mean, I had so many good lucks today. I can't tell you how many good lucks today I had before the game. Really good game. They really challenged us, and it was a great 40-minute game. It was very competitive from start to end, and I just want to give credits to my teammates, for them to just kept fighting till the end and made big plays towards the end of the game. But yeah, New Zealand's a really good team, and I'm just happy we prepared really well for this, and we just wanted to protect home court, and I'm happy we got the win. Naging dikdikan ng laban sa first half with scores tied at 45 all. Pero pagbalik mula sa dugout, dito na uminit ang laro ng national team, even taking a 12-point advantage sa third period. With only 2 minutes left in the game, lumiit sa 2 puntos ang kalamangan ng Gilas. Pero dahil sa crucial fouls mula kay Brownlee, napaangat muli ang kalamangan sa 88-84. And with almost a minute left remaining in the game, nagpakawala ng 3-point dagger si Chris Newsome para makuha ng Pilipinas ang comfortable 91-84 advantage. Ito na ang unang panalong naitala ng Gilas sa New Zealand mula taong 2016. At ito rin ang naglagay sa Nationals sa 3-0 standing sa Group B, habang bumaba naman ang Tall Blacks sa 2-1 record. Sunod na sasalang sa court ang Nationals sa Linggo, November 24, para makaharap ang Hong Kong sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa aming pagbabalik, Philippine National Volleyball Federation Chief Tat Suzara itinalaga bilang bagong FIVB Executive Vice President. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Halaga ng piso kontra dolyar, lalong bumagsak. Importers pinaka-apektado. Mga opisyal ng gobyerno nasa likod umano ng pagbabagong anyo ng mga pogo ayon kay Senator Risa Ontiveros. Sa MBC TV Global, International Criminal Court naghain na ng warrant of arrest laban kina Israel Prime Minister Netanyahu at Hamas leader Al-Masri. Sa MBC TV Sports, PNVF Chief Tat Suzara itinalaga bilang FIVB Executive Vice President. At sa Showbiz Spotted, second baby ni K-drama star Sung Joong Ki isinilang na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra US dollar matapos magsara ang palitan kahapon sa record low na 59 pesos mula pa noong taong 2022. Ayon sa isang grupo, kahit pa umakyat sa 60 pesos per 1 US dollar ang palitan, ay wala itong magiging malaking epekto liban na lamang sa mga importers. Magbabalita si Jackie Resio. Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra US dollar matapos ang 2 taon kahapon, November 21, 2024. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan kahapon sa 59 pesos to $1. Huling naitala ang katulad na palitan noong October 17, 2022. Samantala, nagbukas naman ang palitan kaninang alas 9 ng umaga sa 58 pesos and 95 centavos to $1. Sa panayam kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis, sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi niyang wala namang malaking epekto ang naturang palitan sa bansa bukod na lamang sa mga importers. Ayon kay Ortiz Luis, malaki naman ang benepisyo ng palitan para sa mga dollar earners o mga OFWs at mga exporters sa bansa. Sino ba mapiperwisyo? Well, hindi ko alam ang epekto sa debt servicing natin, no? Sige, tataas na konti siguro, pero hindi naman gano'ng kalaki natin debt servicing. Pero alam mo, malaking naasahan ng Pilipinas ngayon, depensa tayo sa mga
OFWs na siyang mabibenepisyo. Sabi rin ni Ortiz Luis, may posibilidad ding umabot sa 60 pesos to $1 ang palitan ng piso kontra dolyar. Pero hindi dapat umano ito pangambahan ng bansa maliban na lamang sa mga importers. Ito'y dahil marami na tayong inaasahang OFWs na magtataguyod ng ekonomiya ng bansa. At the end of the day, ang may tatayo sa ating ekonomiya, yung dollar earners. Lalo na OFW. Kung wala yung OFW natin, huling-huli na tayo dito sa region natin. Yun ang inaasahan natin. Yun ang meron tayo na wala iba. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpulong sa unang pagkakataon ang mga defense leader ng 5 magkakaalyadong bansa na nakapalibot sa Indo-Pacific region, kasama na ang Pilipinas. Sa ginanap na ASEAN Defense Ministers meeting sa Lao, naglabas ng iisang pahayag sina Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, Australian Minister for Defense Industry Pat Conroy, Japanese Minister of Defense Nakatani Jen, Republic of Korea Minister of National Defense Kim Yong-hyun at US Secretary of State US Defense Secretary Lloyd Austin. Nanawagan ng mga ito ng bukas at malayang Indo-Pacific region kung saan inirerespeto ang international law at soberanya. Sa kanilang joint statement, iginiit din ng 5 defense chiefs ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN pagdating sa usaping pangseguridad sa rehiyon. Samantala, ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros na mga opisyal mismo ng gobyerno ang di umano'y tumutulong sa POGO operators na malusutan ang napipintong total ban ng kanilang operasyon sa bansa. Sa kanilang nakalap na intelligence, hinimok daw ang mga ito na magparehistro bilang lehitimong negosyo upang hindi sila paghinalaan. Ang buong detalye tinutukan ni Raymond Dadbaas. May mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagsisilbing tagapayo sa mga operators ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kung paano sila ngayon magbagong anyo. Ito ang ibinulgar ni Senador Risa Ontiveros kasunod ng nalalapit na pagsasara ng lahat ng mga POGO operations sa bansa. Ayon kay Ontiveros, may mga impormasyon silang tinanggap na mga opisyal mismo ng gobyerno ang nagpapayo sa mga POGO operators na magparehistro bilang mga lehitimong mga negosyo. Kabilang na dito ang pagpaparehistro bilang lehitimong business process outsourcing o BPO, restaurant at KTV bar. Ngunit ang mga ito ay front lamang dahil sa likod ng mga ito ay isang POGO operations. Napatunayan ito sa sinalakay na isang restaurant at KTV bar sa Lapu-Lapu City, Cebu na napatunayang isa palang POGO. Aminado si Ontiveros na hanggang ngayon ay marami pa rin POGO ang nagpapatuloy sa kanilang operasyon at nagiging malikhain at gumagawa ng paraan para magbago ng muka. May mga nakarating sa kanilang impormasyon na may makasabwat na government officials sa mga POGO. Walang ibinigay na pangalan ng senador kung sino-sino mga opisyal ng pamahalaan ang tumutulong sa kanila. Giit ni Ontiveros, dapat ay magsilbing babala ito sa mga taga-gobyerno na tumutulong sa mga POGO sa kabila ng total ban na idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos dahil may naghihintay sa kanilang parusa. Batay sa direktiba ng Pangulo ay hanggang December 31, 2024 na lamang ang lahat ng POGO operation sa bansa. Sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon. Bago na lang kayo ng porma, at least legally, birang mga simpleng BPOs lamang. Pero nakatago sa loob nun ay mga POGO operations pa rin. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa mula pa nitong mga nakalipas na araw. Una na riyan ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang nagdadala ng bahagyang mas malamig na temperatura, kulimlim na kalangitan at may hinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kabilang na ang Metro Manila. Asahan pa rin ang mainit na mga tanghali na may tsansa lamang ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Sa latest satellite image ng Pag-asa, may presensya ng cloud clusters sa katimugan ng ating bansa. Magdadala naman ito ng maulang panahon sa Southern Leyte, Caraga at Davao regions ngayong araw. Para naman sa ating 3-day weather forecast,
tinatayang makakaranas ng makulimlim at maulang panahon ang bahagi ng Batanes, Cagayan, Apayao at Isabela bunsod ng shearline. Habang uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Palawan dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Pero dito sa Metro Manila, masusulit pa rin ang clear skies at maaliwalas na panahon hanggang sa darating na Lunes. Lulubog naman ang araw, mamayang 5:24 ng hapon. Happy weekend po sa ating lahat, and of course, make sure to spend it with the people who matter to you the most. MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang sasantuhin ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga magtatangkang manggulo sa darating na 2025 elections. Yan ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa gitna ng mga paghahanda sa midterm elections kung saan aarangkada rin ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Region. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Nagbabala ang pinuno ng Armed Forces of the Philippines sa mga nagbabalak i-destabilize ang halalan sa susunod na taon. Mariin ang warning ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na handa nitong ipatupad ang full force ng militar laban sa mga manggugulo. Ginawa ni Bronner ang pahayag sa isang talumpati sa Western Mindanao Command na nakasasakop sa Bangsamoro Autonomous Region maging sa Sibuto Channel na kritikal na karagatan sa Katimugan. Inatasan ni Bronner ang West Mincom na magprepara para sa unang parliamentary elections ng BARM na kasabay ng local at midterm elections 2025. I would like to take advantage of this time to warn all those who are thinking of destabilizing or putting disorder in next year's election. I am warning you, huwag nyo na pong ituloy. Because if you do that, we will apply the full force of the military to prevent you from doing that. Kasunod dito, nagbaba ng order si General Bronner sa bagong hepe ng West Mincom na si Major General Antonio Navarrete tuluyan ng tumutok sa Territorial Defense Operations. Sa ilalim kasi ng pinalitan nitong si Lieutenant General William Gonzales na ibaba ang bilang ng local at communist terrorist group sa West Mincom habang naimplementa na rin ang Bantay Kalayaan Strategy para sa maritime defense gaya sa Sibuto Passage, sa Tawi-Tawi at Basilan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Hamas leader Ibrahim al-Masri dahil yan sa mga pinsalang idinulot nito mula sa giyera sa Ukraine o giyera. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Netherlands, nag-ain na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasamang dating defense chief na to na si Yoav Gallant at Hamas leader Ibrahim al-Masri. Ayon sa ICC judges, ito raw ay matapos gamitin ng dalawang bansa ang walang habas na pamamaslang, pagpapahirap at pagpapalaganap ng kagutuman sa Gaza, kung saan mas maraming inosenteng mamamayan ang naging biktima. Samantala, balita naman mula sa Pakistan, umabot sa 38 ang bilang ng mga nasawi at 29 naman ang sugatan dahil sa nangyaring massacre sa isang tribal area sa northwestern Pakistan. Ito ay matapos pagbabarilin ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang isang pampaserong bus dahil sa alitan sa lupa ng dalawang Muslim groups. Sa iba pang balita, gumanti na ang Russia matapos nitong magpakawala ng mga bagong ballistic missile bilang sagot sa dalawang magkasunod na pag-atake ng Ukraine gamit ang missiles ng Amerika at United Kingdom. Sa isang televised address ni Russian President Vladimir Putin, tinarget raw umuno nito ang isang Ukrainian military facility at nagbabalang mas marami pang pag-atake ang isusunod niya rito. At iyan ang isang minutong hatid ang mga pinakamaiinit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Officially a girl dad na ang South Korean actor na si Song Joong-ki. Ang kanilang second baby ng misis na British actress ipinanganak sa Rome. Narito ang aking report.
Isinilang na ang baby number 2 ng K-drama superstar na si Song Joong-ki. Sa Rome, ipinanganak ang kanilang baby girl ng British actress na si Katie Louise Saunders. Ang pagdating ng kanilang panibagong little bundle of joy, isinare ng South Korean actor sa kanyang fan cafe. Thankful naman ang Vincenzo star na isinilang na healthy ang kanilang lovely princess at nasa maayos na kalagayan ng kanyang mag-ina. Buwan ng Hulyo nang makumpirma mula sa agency ni Joong-ki ang ikalawang pagbubuntis ng misis nito. Kung matatandaan, January last year nang pumutok ang balitang ikinasal na ang K-drama star sa British actress at makalipas ang 5 buwan isinilang ang kanilang unang anak na isang baby boy. Bukod sa Vincenzo, ilan pa sa mga seryeng pinagbidahan nito ay Reborn Rich at Descendants of the Sun. And speaking of Descendants of the Sun, kamakailan nga lang nagpasana all sa netizens nang mamit ito ng aktor na si Rocco Nacino na bumida sa Philippine adaptation ng naturang serye. Sa ngayon, looking forward din ng fans sa kanyang upcoming drama na pinamagatang My Youth. At sa aking pagbabalik, Bea Alonzo, ibinahagi ang natutunan matapos maharap sa itinuturing niyang pinakamahirap na taon. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pinakamalaking solar at battery storage facility sa mundo, tugon sa lumalaking demand sa kuryente ayon kay PBBM. Sa MBC TV correspondents, 44 anyos na babae patay matapos pagsasaksakin ng kanya mismong bayaw sa Burgos, Pangasinan. Sa trending and viral show, isang ina ibinida kung paano siya pangaralan ng kanyang 5 taong gulang na anak at umani ng samot-saring reaksyon. Sa MBC TV Sports, PNVF Chief Tatsu Zara itinalaga bilang FIVB Executive Vice President. At sa Showbiz Spotted, Bea Alonzo inaming hardest year ang kanyang buhay ngayong 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaaapura na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng nasirang Bambang Bypass Road sa Nueva Vizcaya. Makaraang wasakin ito ng Super Typhoon Pepito. Ang mga detalye ibabalita ni Leth Narciso. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na gawing prioridad ang rehabilitasyon ng Bambang Bypass Road sa Nueva Vizcaya. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang infrastruktura na nasira ng Super Typhoon Pepito. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na pag-aralan ang pinsala at pagtibayin ang nasabing flood control project. Nakita na po namin yung mga ibang damage dun sa mga flood control at siya po ang gumagawa ngayon ng plano para paayos natin, para patibayin pa natin ng kung meron mang may sumunod pa na bagyo ay hindi na masisira ulit. Batay sa tala, nasa kabuang 77 bahagi ng mga kalsada at 32 tulay ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo sa lalawigan. Sa pagbisita sa Nueva Vizcaya, bit-bit ni Pangulong Marcos ang higit 52 million pesos na tulong pinansyal at higit 1,000 kahon ng family food packs mula sa DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito. Iniabot nito kay Governor Jose Gambito ang checking nagkakahalaga ng 50 million pesos mula sa Office of the President habang ang 2.5 million pesos ay mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. 500 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 5,000 piso sa ilalim ng AIX. Sa kanyang mensahe sa distribusyon ng ayuda, muling tiniyak ng Pangulo na aalalayan ng pamahalaan ang mga komunidad na sinalanta ng kalamidad at mga apektadong pamilya hanggang sa tuluyang makabangon ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, tututukan naman ng Trabaho Party List ang paglikha ng mga oportunidad para sa bagong henerasyon ng mga magsasaka. Ito'y kasunod ng breakthrough initiative ni Pangulong Bongbong Marcos na makipagtulungan sa agricultural students ng mga states o state universities and colleges o SUCs sa pagpapalakas ng seed production ng bansa. Nagbabalik si Edniel Parosa. Mapalalakas pa ang sektor ng agrikultura dahil sa planong paigtingin ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga agri-graduate ng pampublikong pamantasan. Binigyang diin ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu na malaki ang ibubunga ng panukala ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ng mga agri-graduate para palakasin ang local seed production sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Espiritu na welcome development ng plano ni PBBM na atasan ng mga ahensyang makipag-ugnayan sa mga state universities at colleges o SUCs upang maipatupad ito. Una nang ipinag-utos ni Marcos sa Private Sector Advisory Council na dapat tutukan ng SUCs ang research and development upang mapalakas ang local seed production. Considering may push towards the seedling production program sa agricultural sector, supposedly magkakaroon ng mas maraming interest, mas deep na interest ang ating mga estudyante para kapag graduate na sila, makakatulong sila sa ating bansa. Para sa Presidente, hindi lamang dapat sa seed growth ang pakay ng mga SUC, kundi pati na rin sa pagtuklas ng iba't ibang teknik para mapalakas ang food security. Naniniwalang tagapagsalita ng Trabaho Party List na mapalalawig din ang interest ng publiko sektor ng agrikultura upang mapaunlad ito ng mga manggagawang Pilipino para sa mas nakararaming Pilipino. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na susi sa lumalaking demand sa kuryente ang itatayong Meralco Terra Solar Project sa Nueva Ecija. Maliban sa hatid nitong karagdagang supply ng kuryente, bahagian niya ang tinaguriang largest solar and battery storage facility in the world sa transition ng bansa sa sustainable energy. Narito ang ulat ni Rose Babiera. Higit 2 milyong kabahayan ang inaasahang masusuplayan ng elektrisidad habang kasabay na binabawasan ang carbon emission nito ng Meralco Terra Solar Project na itatayo sa Nueva Ecija. Ang proyektong ito nasaklaw ang halos 3,500 ektaryang kalupaan sa Nueva Ecija at Bulacan ay kinikilala bilang pinakamalaking solar at battery storage facility sa mundo. Sa groundbreaking ng naturang pasilidad na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinida ni PBBM na bagamat mayroong mga solar facility na pareho ang laki, ito ang kauna-unahang pasilidad na nag-ooperate gamit ang baterya. Kaya tuloy-tuloy ani ang pagbibigay ng kuryente sa mga grid na sinusuplayan nito. Binigyang diin din ng Pangulo na ito ang inaasahang tutugon sa tumataas na demand sa kuryente, gayon din sa pangangailangan na mag-transisyon ng bansa sa sustainable energy. Dagdag pa rito, ito rin ay makalilikha ng higit sa 10,000 trabaho at magpapasigla ng lokal na ekonomiya ng bansa kapag ito ay fully operational na. Ipinoposisyon din aniya nito ang Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang bansa sa renewable energy. Umaasa naman ang Pangulo na masusundan pa ang mga ganitong proyekto sa pagtutulungan ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 7 katao sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa Candoni sa probinsya ng Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 7 mga umano'y miyembro ng New People's Army o NPA matapos masagupan ng 47th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio Suso, Barangay Gatuslao, bayan ng Candoni, Negros Occidental. Ayon kay Colonel Joey Escamillas, Rayo 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army, sa ngayon na hindi pa nakilala ang 6 sa 7 mga namatay habang ang isa sa mga namatay ay na-claim na ng pamilya nito sa bayan ng Candoni. Dagdag pa ni Escamillas, maliban sa na-recover na katawan ng umano'y NPA, na-recover din ng 2 container ng gasolina na posibleng gagamitin sa panununog sa proposed oil palm sa lugar. Na-recover din ng 5 empties ng M16
2 AK-47 at isang baby Armalite sa encounter site. Habang ayon naman kay punong barangay Randy Doliosa Sr. ng barangay Gatuslao ng nasabing bayan, hindi nito kilala ang 7 mga namatay na mga rebelde sa enkwentro. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaglamayan na kagabi sa kanilang tahanan sa Barangay Concordia, Burgos, Pangasinan ang mga labi ng biktima na si Mrs. Marilyn Villanueva Padillo. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Bonald Paragas, natagpo ang nakadapa sa bukid ang biktimang naliligo sa sariling dugo at nakatarak pa sa kanyang kaliwang dibdib ang kutsilyo. Nakilala ni Ronaldo Nacorda, live-in partner ng biktima, ang kutsilyo na ito'y pagmamayari ng kanyang kapatid na si Rene de los Santos Nacorda, 46 anyos, residente ng nasabing lugar, at nabatid sa ilang testigo na bago ang pagkatagpo sa bangkay ng biktima ay nakita umano si Ronaldo sa may puno malapit sa pinangyarihan ng krimen at tila may hinihintay. Napag-alaman na may dati ng alitan ng biktima at suspect na ngayon pinaghahanap na ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala nang nanaisin pa ang isang ina kundi makita ang kanyang anak na lumaking may magandang pananaw sa buhay at kayang pangasiwaan ang kanyang emosyon. Ang mga bagay na ito karaniwang natututunan ng mga bata sa kanilang pagtanda. Ngunit ibahin nyo, ang batang ito na sa edad na 5 taon ay tila develop na ang frontal lobe kung pangaralan at i-comfort ang kanyang mami. Ang kwento ni Baby Cali, panoorin sa report ni Rose Babiera. Mas dama pa umano ng ina na ito na siya ang musmos kumpara sa anak na 5 taon ng edad. Ang bata kasi, batay sa kwento ni Mommy Julie, ay mas mature pa sa kanya kung minsan. Makikita ito sa pag-uusap nila ng anak na ibinahagi niya sa kanyang social media. Ayon sa post, nagalit si Mommy Julie at medyo tumaas ang boses nito. Ngunit, heto naman si Baby Cali na tiniyak sa ina na ang mga emosyon katulad ng galit ay normal at nasa proseso ani ang ina na inaaral pa lamang nitong pangasiwaan ang emosyon nito. Gayunpaman, litaw pa rin naman ang pagkamusmos nito sa payong iniwan sa ina na kapag nakakaramdam ng galit ay yumakap lamang ito ng unan upang ito ay kumalma. Umani naman ang post na ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ang iba, humanga sa emotional intelligence ng bata. Anila mas develop pa raw ang frontal lobe nito kumpara sa karamihan. Habang ang iba, tila hindi makapaniwala na ang mga pahayag na nasa post ay mismong lumabas sa bibig ng bata. Marami ang nagsasabi na produkto lamang ito ng malikhayang imahinasyon ng ina. Gayunpaman, kung ito man ay tunay na nabigkas ng bata o hindi, marami ang nagpatotoo na si Baby Cali ay talagang lumaking sensitibo sa kanyang paligid at mahusay na naipapabatid ang kanyang mga saloobin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, itinalaga bilang bagong FIVB Executive Vice President sa Philippine National Volleyball Federation Chief Tatsuzara. Maliban dyan na ilatag na rin ang sports official ang plano ng bansa bilang host ng FIVB Men's World Championship sa susunod na taon. Ang mga detalye sa report na ito. Uupo bilang bagong Executive Vice President ng International Volleyball Federation o FIVB si Philippine National Volleyball Federation o PNVF Chief Ramon Tatsuzara. Magsisilbi bilang EVP si Susara sa loob ng 4 na taon, kasabay ng pamamahala nito sa Asian Volleyball Confederation kung saan siya itinalaga bilang Pangulo noong Setyembre. Ayon sa PNVF Chief, malaking bagay ang ibinigay na posisyon sa kanya ng World Governing Body ng naturang sport para mas mabigyang oportunidad ang Philippine Volleyball sa hinaharap. Maliban sa kanyang pagkakatalaga, nagpresenta rin si Susara sa harap ng higit 200 miyembro ng FIVB sa 39th FIVB World Congress sa Portugal para sa comprehensive preview ng kauna-unahang pag-host ng Pilipinas sa FIVB Men's World Championship mula September 12 hanggang 28 sa susunod na taon. Samantala, ilang bansa din ang nagtalaga ng kanilang bagong mga EVP, gaya na lang ng Morocco, Brazil,
Canada, Serbia at Botswana. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit isang buwan na lang at magtatapos na ang 2024. Ikaw, kamusta ang naging takbo ng Year of the Dragon para sa'yo? Ang actress kasing si Bea Alonzo naging matapat ng amining hindi naging madali ang mga pinagdaanan ngayong taon. Narito ang aking report. Hardest year of my life kung ilarawan ni Bea Alonzo ang taong 2024. Ito ang inamin na aktres sa vlog ng celebrity doctor na si Ivy Teo. Happy. Thank you. I try. Diba? Yeah. Hindi kasi madali yung pinagdaanan mo this year. Oh my God, this must be like the hardest year of my life. Bagamat di naman diretsahang tinukoy ang mga pinagdaanan, maugunita na laman ng balita noong unang bahagi ng taon ang kanilang paghihiwalay ng fiancé na si Dominic Roque. Dahil naman sa mga hinarap na pagsubok ngayong Year of the Dragon, may isang bagay daw na natutunan ang aktres. At ito yung matutong maging bukas sa mga maaaring mangyari sa buhay kahit hindi ito ang nakaplano. Ika nga niya to trust God's plan dahil for sure much better ang ipagkakaloob ng Panginoon. Mga gunita na kamakailan lang, sinelebrate ni Bea Alonzo ang kanyang 37th birthday kasama ang mga PWD sa tahanang walang hagdan na malapit sa puso ng aktres dahil na rin sa kondisyon ng kanyang ina. Habang last October lang din, panibagong milestone naman sa kanyang pagiging businesswoman ang nakamit ito nang opisyal na dumagdag ang luggage line sa kanyang travel organizer brand na Bash. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Meron na lamang po tayong 33 araw, 33 days bago ang Pasko. Siyempre, bago rin tayo magtapos, hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ng advance happy birthday ang production head ng DZRH TV, ang nag-iisang si Miss Rita Salonga. Happy birthday, Miss Rita! At ang sigaw ng buong DZRH TV team ay, meron ba tayo dyan? Sa ngalan po ni Miss Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.